Eto mga boss, tinanong si Mario Barrios kung ano ang pagkakaiba ni Ryan Garcia at Manny Pacquiao. Ano raw yung mga natutunan ni Mario Barrios sa naging laban niya kay Pacman. Sinagot ni Mario Barrios mga boss na magagamit niya ang kanyang experience laban sa isang legend. Kakaiba daw ang estilo ni Manny Pacquiao, mahirap i-predict, mabilis at may lakas pa rin daw kahit may edad na. Si Manny Pacquiao isang legendary fighter daw ito na kailangan irespeto kapag kaharap mo na sa ring. Dahil mahirap daw mabasa ang galawan ni Manny Pacquiao at mahirap timingan, hindi raw ito madaling kaharap sa ring. Samantala si Ryan Garcia, hindi masabi ni Mario Barrios kung ano ang kalidad ni Ryan. One's a legend, one's something else. Isang linggo na lang bakbakan na mga boss. Pinakita na ni Ryan Garcia ang kanyang timbang 1 week before the fight. Tumimbang na siya ngayon ng 149 pounds. 2 pounds na lang ang kailangan niyang tanggalin para makuha ang limit na 147 pounds. Kaya yung mga nagsasabi na baka raw sadyain ni Ryan Garcia na mag-overweight, katulad sa ginawa niya kay Devin Haney. Nag-overweight para makalamang kahit magmulta ng malaki. Sa ngayon, yung timbang ni Ryan Garcia na 149 pounds, tingin ko kukunin niya talaga ang tamang limit na 147. Kasi 1 week pa bago ang laban mga boss, madali na lang tanggalin ang 2 pounds. Kaya abangan natin ang matinding bakbakan na ito at yamado si Ryan Garcia. Kapag tatayaan po natin si Mario Barrios ng 1,000, mananalo ka ng 5,000 pesos. Sa iba pang balita, bakbakan ni Melvin Jerusalem kontra Oscar Collazo na unang in-announce na March 14 ang laban. Pero kanina lang nag-announce si Melvin Jerusalem na gaganapin ang laban niya sa darating na June or July. So na-postpone agad mga boss. Matagal pa ang laban, halos kalahating taon pa. Kaya mahaba pa ang preparasyon ni Melvin Jerusalem para talunin na si Oscar Collazo. Kung manalo kasi si Melvin Jerusalem dito, isang undisputed fight ang aabangan kontra Pedro Taduran. Bakbakan ng dalawang Pinoy mga boss para sa undisputed belt. Ngayon lang mangyari ito sa history ng boxing sa Pilipinas. 2 Pinoy ang maglalaban para sa 4 na titulo. Kaya abangan po natin ang bakbakan na yan. Sa iba pang balita, Floyd Mayweather tinawagan pala si Shakur Stevenson bago lumaban kay Teofimo Lopez. Suportado ni Floyd ang karera ni Stevenson at sinasabi ng maraming analis na si Stevenson daw ang next Floyd Mayweather. Pero sinabi nga ni Roy Jones Jr., mas matapang si Shakur Stevenson dahil hindi raw namimili ng kalaban. Kapag umakyat daw ng timbang si Shakur Stevenson, pinipili agad yung pinakamalupit. Katulad na lang sa ginawa niya kay Teofimo Lopez. Kung aakyat ulit si Stevenson sa 147 pounds, dapat ang puntiryahin niya si Devin Haney o kaya si Conor Benn. Pero sabi nga ni Stevenson sa kanyang announcement, uunahin niya si Ryan Garcia sa catchweight na 144 pounds. Ang kagandahan kasi kapag inuna niya si Ryan Garcia at tinalo, mas tataas ang market value ni Shakur Stevenson. Malaking tulong sa kanya kung tatalunin niya si Ryan Garcia. Sikat kasi si Ryan Garcia mga boss. Kaya malaking factor yan sa karera ni Stevenson kung baklasin niya si Ryan Garcia. Okay mga boss, so abang na lang po natin ang next update.